Hindi lang malinis kundi eco-friendly rin na eleksyon ang isinusulong ng COMELEC at ng ilang environmental groups. Madalas kasing kaakibat na ng kampanya at ng eleksyon ang santambak na basura. Live mula sa Intramuros sa Maynila, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, malayo pa ang campaign period pero ngayon pa lang nagpaalala na ang COMELEC sa mga kakandidato na magbigay konsiderasyon sa kalikasan at gumamit ng recyclable at eco-friendly materials para sa kanilang election propaganda. Kaakibat na ng eleksyon ang namumutik-tik na mga campaign poster. Sa bawat pader, kawad ng kuryente at kahit anong bakanting espasyo. Pero gaya ng anumang pagtitipon, isa sa mga karaniwang problema pagkatapos ng eleksyon, ang basurang naiipon. Noong eleksyon 2013, tambak na campaign materials ang naiwan sa mga kalsada. Ito ang ayaw na sanang maulit ng Eco Waste Coalition ngayong eleksyon 2016. Kaya kasabay ng unang araw na paghain ng COC noong Lunes, ito ang kanilang ipinanawagan. Ang City Council ng General Santos City nagpasa ng resolusyon kamakailan na nag-uudyok sa mga kandidato na gumamit ng recyclable at eco-friendly materials para sa kanilang campaign propaganda. Bagay na kamakailan, ginawaran ng resolution of commendation ng COMELEC. Kami po ay sumusuporta sa mga resolution na yun. No? Sa aking palagay, talagang dapat nating pag-isipan ng ating kalikasan kung tayo'y gumagawa ng ating mga campaign materials. Sa Resolution 9615 ng COMELEC o Implementing Rules and Regulations ng Fair Elections Act noong 2013, bukod sa limitasyon sa dami, laki at kung saan pwedeng ilagay ang election posters, may probisyon din dito kung saan dapat ito gawa. Sa papel, cardboard o tela na hindi dapat hihigit sa 2 by 3 feet ang laki. May panawagan din sa resolusyon sa mga kandidato na gumamit ng environmentally friendly at recyclable materials at umiwas sa mga materyales na gumagamit ng mga delikadong kemikal. At probisyong kailangan sumunod ang mga kandidato sa environmental laws ng nakasasakop sa kanilang LGU. Halimbawa, huwag gumamit ng plastic kung bawal doon ang plastic. Hindi raw magsasawa ang COMELEC sa panawagan nito sa mga kandidato na isaalang-alang ang kalikasan sa kanilang pangangampanya. Isa rin daw sa mga pinag-aaralan ng komisyon ay kung paano gagawing mandatory ang paggamit ng environmentally friendly materials sa election propaganda. Pero problema natin nasa batas yan eh. So hindi natin basta-basta pwedeng galawin. No? So ang kailangan din siguro is pag-amyendahan natin yung ating Omnibus Election Code. At Jessica, dahil nasa usapin tayo ng kampanya, paalala lang natin yung umpisa ng official campaign period. Base sa calendar o official calendar ng COMELEC, ang campaign period para sa mga national position mula presidente, vice-presidente, senador at mga representante ng party list ay magsisimula February 9 hanggang May 7. Ang campaign period naman para sa mga lokal na posisyon, ito yung mga mula district representative hanggang konsehal, ay magsisimula mula March 25 hanggang May 7, pareho yung 2016. Jessica. Dano, paano kaya yung mga tarpaulin, no? Plastic yan hindi biodegradable kadalasan yung material niyan. At considering na may mga syudad tayo dito sa Metro Manila o kahit mga bayan sa probinsya na bawal ang plastic, naglipa na naman yung mga tarpaulin. Paano ba yon? Technically, Jessica, kung pag-aaralan natin halimbawa yung mga probisyon nitong RA 9615, itong Implementing Rules and Regulations ng Fair Election Act. Noong election 2013, ang sinasabi doon dapat yung mga kandidato susunod sila doon sa patakaran ng LGU. So halimbawa, kung bawal gumamit ng plastic, ay huwag silang gumamit ng plastic, particular yung mga tarpaulin. So pwede nilang palitan ito siguro ng mga tela o yung ibang mga material na hindi, halimbawa, plastic. At halimbawa, doon na rin sa ibang mga LGU na kung saan may mga certain materials na hindi pwedeng gamitin, technically, hindi dapat yun ginagamit. Pero sabi nga ng COMELEC, kung halimbawa gagawin itong mas siguro comprehensive para dun sa mga kandidato, kailangan amyendahan ng alang mga probisyon ng Omnibus Election Code. Binabanggit din ng COMELEC kanina, imbis halimbawa yung mga nakasanayan na nating tarpaulin at yung ibang mga traditional na posters, sinasabi naman kailangan pa bang sa papel ang kampanya kung meron namang social media, Jessica? Kaya lang kahit wala pang eleksyon, kahit dun sa mga cities na bawal ang plastic, may mga tarpaulin Hindi kaya yung batas covers only yung packaging for food at
meron pa ring tarpaulin, di ba? Meron bang city sa Metro Manila na walang tarpaulin? Wala. Lahat may tarpaulin. Despite the fact na may mga nagbabawal na syudad ng plastic. So, paano pa kaya pagdating ng eleksyon? Sa mga kakandidato, napaka-importante ng tarpaulin. Tama, Jessica. At yun nga yung sinasabi, no, na isa sa mga dapat sigurong linawin, no, halimbawa dito sa mga probisyon, particular nitong RA 9615. At yung halimbawa yung kung paano na rin dapat makitungo or halimbawa dapat i-approach ng mga kandidato yung kanilang election propaganda mula sa mga flyers hanggang dun sa mga tarpaulin. Oo nga, ito nga yung mga nakasanayan natin. Halimbawa, yung mga tarpaulin, lagi natin nakikita yan tuwing eleksyon. Bagamat ngayon, no, ang sinasabi ng COMELEC at halimbawa Eco Waste Coalition na kung hindi man, kasi sa ngayon nakikita natin mga pag-uudyok lang o halimbawa mga apela pa lang, apela yung kanilang ginagawa dun sa mga kandidato na kumbaga mag-shift dun sa recyclable at eco-friendly materials. Pinag-aaralan din ngayon ng COMELEC kasi kung paano ito gagawing mandatory on a national scale. Pero sa ngayon, no, kumbaga konsensya na lang ang pairalin sana ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Dano Tingkungko,